Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Kaninang alas 2 ng umaga ay ganap na naging low pressure area itong cloud clusters o mga kaulapan na ating binabantayan dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan itong LPA 081 sa layong 1,030 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, hindi pa naman po ito nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit may katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo within 24 hours. Mamaya-maya ay i-discuss pa natin kung ano yung magiging senaryo dito sa bagong low pressure area na ito. Patuloy pa rin po yung mga pag-ihip o epekto nitong habagat sa Luzon maging sa may western section ng Visayas. Kaya't mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon and dito rin po sa Visayas. Sa kasalukuyan, hinihila pa rin naman ang habagat or hinihila pa rin ang habagat nung dating bagyong Obet na patungo na sa ngayon sa may mainland China. Para naman po sa ating mga pag-ulan, inaasahan nga natin ngayong araw dulot ng habagat sa Zambales at Occidental Mindoro, posibleng umabot ng more than 50 millimeters yung mga pag-ulan ngayon na maaaring magdulot ng mga localized floodings and also yung mga landslides. So sana po ay stay alert yung ating mga kababayan dyan dahil in the next few days, inaasahan po natin na mas lalakas pa ang habagat. Para naman sa magiging senaryo nitong low pressure area na nasa North Philippine Sea sa ngayon itong LPA 081, una, mababa naman yung tsansa na ito'y mag-landfall sa anong bahagi ng ating bansa. At sa ngayon, kumikilos po itong LPA 081 pahilaga. So northward pa ngayon habang nagko-consolidate yung mga kaulapan ng LPA na iyon. Ngunit inaasahan natin kikilos naman po ito pa west-northwestward patungo sa Taiwan in the next few days. Posibleng maging bagyo itong LPA within the next 48 hours. At kung maging bagyo, dahil nasa loob na nga po ito ng ating area of responsibility, ay tatawagin naman natin ito sa local name na pilandok o yung Philippine mouse deer. At sa ngayon nga po, ang magiging indirect effect naman nitong LPA or yung potential na maging bagyo ay hihilahin nito yung habagat simula bukas hanggang sa Tuesday. So anong bang magiging senaryo nga natin dito sa LPA na ito? Sa nakikita nga natin ay in the next few days ay mas lalakas pa yung habagat habang kumikilos pa west-northwestward itong low pressure area na ito. Kaya magiging maulan sa Luzon, maging sa may western section ng Visayas in the next 4 to 5 days. At yung mga pag-ulan na nakikita natin sa ating mga rainfall projections sa ngayon ay nasa heavy to possible magkaroon pa nga tayo ng mga intense rains, especially sa northern and central parts ng Luzon. Kaya't may nakataas pa rin po tayo na weather advisory. Bukas po, inaasahan natin mas lalakas. Kaya mas nadagdagan po yung mga lugar na nasa yellow o yung maaaring umabot ng more than 50 millimeters na rainfall. So aside sa Zambales and Occidental Mindoro, makakaranas din ng mas malalakas pa na mga pag-ulan ang Bataan, Pangasinan, La Union, maging sa Benguet. But other parts po ng Luzon, bukas, magkakaroon din ng mga maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pagsapit naman po ng Saturday, mas lalakas pa yung mga pag-ulan natin. Kaya't may nakikita na nga tayo na mga lugar na possible na umabot ng hanggang 200 millimeters sa mga pag-ulan. Dito yan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nadagdagan din yung mga lugar na posibleng magkaroon ng more than 50 millimeters na mga pag-ulan. Yung mga probinsya po natin sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, maging sa Metro Manila, Cavite, and Batangas. Ang nakikita natin ngayon na mga critical time dun sa mga pag-ulan natin ay between Saturday and Sunday and posible pang magpatuloy yan hanggang Tuesday. So doble ingat sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And ito nga pong magiging senaryo sa LPA na magpapalakas sa habagat ay maaari pa din namang magbago. So always din i-check yung ating mga latest weather updates. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So pwede nang maglayag yung lahat ng ating mga mangingisda.